you, Lord. Yung aming ina, ang aming spiritual na buhay, ay nagiging isang kalakasan po. Lalo na hindi alam ng misis ko ito na andito na kayo. Sir, wala pa. Sige po, magsimula po tayo. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. At tayo, gawin po natin ang ating salita ng Panginoon sa Lucas chapter 12 verse 32 and 34 po. Basahin po natin. Sabay-sabay po at hindi ko babasa. Bigyan po natin ng aking kasi naging rema po dyan, dito sa yaman po. Ang verse 34 po, siya natin magiging main verse po. Sabi nga, ang kayamanan hindi mawawala. Lahat po ng bagay dito sa mundo ay mawawala. Hanggang sa ating buhay, hindi po natin masasabing maisisave natin ang ating buhay kung nasa panahon na po. Ngunit ang sinasabi nga dito sa ating main verse, ang yaman, ano ba ang yaman na nasa iyo? Yan ba isang karangyaan, kayamanan, material na bagay? Hindi po natin tataglayin yan sa kalooban ng Panginoon. Ang mas mabuti po, ang ipunin natin ang isang maging halimbawa na mabuting mamamayan, mabuting kasama sa bahay, at maging halimbawa ng ating kapwa po. Maging isang bagay na lingkod ay taos na, sabi nga, kagalakan ng Panginoon. Ang kayamanan natin ay makikita sa ating kalooban. Hindi kailangan ipapresenta natin ang anumang bagay o material na bagay sa ating buhay. Dahil yan po'y mawawala. Hindi natin may sasama at hindi natin may papasok sa karya ng Diyos. Kaya po lahat ng ito ating ipagpasalamat at ipanalangin po natin. Sa oras na ito, sabay-sabay po tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po muli at natunghayan namin ang aming isang pastora na nagbibigay sa aming kalakasan na nagiging buhay po namin, na nagiging halimbawa sa pang-araw-araw namin pagmumuhay, Panginoon. Ang kanyang pagkatao po ay nagiging halimbawa rin ng kayamanan po ng kalooban namin, Panginoon, na nagiging halintulad ang kanyang buhay na aming ibig ipamuhay po sa araw-araw, Panginoon. Lalo-lalo po ang kanyang pagmamahal, na tulad ng pagmamahal ng Panginoon na aming nararamdaman, Panginoon, lalo-lalo na kung kami sumusunod sa inyong kalooban, ang kayamanan po namin ay ang maging mabuting tao dahil yan po ang ibig mo sa amin. Hindi po kami ginawa upang maging masama, kundi ang kalooban mo po ang maghari sa aming pagkatao, Panginoon. At tulad sa oras na ito, anuman po ang nangyaring kabigatan sa buhay ng aming pastora, ay nagiging kalakasan din po namin kung kalakasan niya ang magkaroon ng sa mga bagay na sinasabing kaloob ng Panginoon na maging isang patutuo, buhay na patutuo sa katulad namin mga mahihina na maging malakas at maging kayamanan po namin na maging miyembro po dito sa bahay panampahan ng GCC. Maraming salamat po. Lalo-lalo na sa mga nakakaranas po ng mga karamdaman din na katulad dinadanas ng aming pastora. Lord, loobin mo po sa oras na ito. Dipuin mo po ang kanilang karamdaman at ang mga pinanghihinaan at naguguluhan sa kanilang pamumuhay, Panginoon. Lord, ipakita mo kung anong yung pagmamahal. Ang iibig mo lang ay ang iyong kalooban, ang aming pagharian sa aming kalooban, Panginoon. Yes, Lord. Muli po ang lahat ng mga bagay nito ay aming binabalik at papulit pasalamat sa dakilang pangalan po aming Panginoong Hesus. Amen.
sa kay Mami. Siyempre, nasa wheelchair po si Mami. And we give glory po kay Lord sa buhay po ni Mami na nandito po ngayon. Yung presence ni Mami po, yung patunay po and testimony enough po ng kalakasan and miracles na kayang gawin ng ating Panginoon. Thank you po sa Panginoon sa lahat po ng prayers po and support po ng bawat isa. And thank you din po sa kalakasan na binibigay ni Lord kay Mami po. Sa natapos na kidney transplant, thank you po sa buhay ni Pastor Redo. And thank you po kay Lord na after ng transplant po, after po nagkaroon po siya mga infections, na hospitalizations, nabali po yung butong ngayon at inopera niya, ay patuloy pa rin po na God is faithful in Mommy's life. Patuloy po yun na araw-araw po na gumigising po si Mommy, araw-araw po na God is giving joy and hope and love. And lahat din po tayo, God is faithful to all those who trust Him. Amen po. And God is faithful kahit na feeling natin po, hindi natin deserve. Kasi po yung kadakilaan ng ating Panginoon ay hindi po nakabase kung deserve po natin. Minamahal ng Panginoon, sinasamahan at pinoprotektahan kahit na tayo ay naghihina or nagkukulang or lumalayo sa Panginoon. Hinahabol pa rin tayo ng Panginoon. Minamahal pa rin tayo ng Panginoon. Siya pa rin ang ating great healer, our Savior, our great love. Panginoon, dakila ka. Bago po tayo magsimula sa ating pagpupuri sa Panginoon, ay awitan natin siya ng buong puso. Lord, dakila ka sa aming mga buhay. Hallelujah. Isa pa
Maraming salamat, Lord, na natanggap namin. Pinagpapasalamat namin at dinadakila ka namin sa aming buhay. Lord, nagapin niyo po ang amin. Kaya naming ialay, Lord God, sa iyo. Lord, ikaw ang aming Panginoon na hindi nagkulang. Lord, ikaw ang aming great provider, tagapagpatawad, tagapagligtas. At katulad ng inawit namin kanina, kahit na hindi namin deserve, kami ay patuloy niyo binibigyan ng blessing, ng miracle, ng pag-asa, pagmamahal. Dahil you love us because you are love, not because of what we've done. Kaya minsan pa, Panginoon, iaalay namin sa iyo. Ikaw lang ang pag-asa namin, Panginoon, sa oras ng kagupitan. Ikaw lang ang pag-asa namin sa oras ng karamdaman. Ikaw lang, Lord, ang pag-asa namin sa oras ng kami ay nanghihina. Kaya, Lord, we sing and we worship and we adore you. Sing. Ikaw
Kaya pinapalakas mo kami, Lord. Sa pag-ibig mo, Jesus. Bigyan natin kahit kailan, kahit kailan. Hindi ka na sa akin lahat. Pinupuri ka namin, Lord God, our great provider, our great and mighty God. We worship and we praise you this morning. Sa iyo namin tinataas sa lahat ng papuri, kalwalhatian at kadakilaan. Ngayon, ngayon at magpakailanman. Amen and amen and amen. Hallelujah, Jesus. Jesus. Kailan pa man, di ka nagkulang, pero tayo nagkulang. Hindi man lang tayo makapagpasalamat sa Panginoon. Katulad sa oras na yun, sabi ng Panginoon, "Mat ka naman." Magpasalamat daw tayo, sabi ng Panginoon. Kaya sino po? Hindi na po ako tatawag kung pastora. Punta lang po talaga ako dito kasi para magpasalamat sa Lord. Yun na lang pansin. Ayan. Sobrang kulang yung buong worship service para sa lahat ng sobrang kabutihan po ni Lord. Pero ko lang kung ano yung ma-share ko. Gusto ko lang pong ibalik sa Lord lahat ng pagpupuri, pagdakila. Tinakda ko po na nasa September 7 makaka-church ako. Pero nung sinabi ko po yun, hindi pa po nangyari yung operasyon sa tuhod ko. So, nung nangyari yan, parang hindi na naman ba ako matutuloy. Parang may ganong agam-agam, pero humingi ako ng sign kay Lord. Pinag-pray ko na kayanin ko, kahit saglit lang, kahit makapagbalik man lang ng papuri, kahit mag-testify man lang. Kasi alam naman po ng lahat, nakapag-testimony ako ng online na yung ating panalangin na na ako ay ma-transplant. Ngayon yung pala ako nakita mula ng after ng transplant. Siyempre po nung maraming taon ng dala-dala yung karamdaman, hindi lang yung kidney failure, di ba? Along the way, ang dami-dami ko ang dami-dami, hindi ko na tsaka ako na siguro mag-specific pag nagkaroon ng gawain na iba. Pero, sobrang daming miracle. Unang miracle, hindi pwedeng maging donor yung mga anak ko kasi hereditary yung polycystic kidney disease, hindi sila allowed. Maraming nag-offer po sa church na mga nagmamahal, hindi parehas ng blood type. Si Pastor Redo, saan si Pastor Redo? Wala kasi ako sa lamin. Sinong mag-aakala na yung teenager, 16 anak 16 years old, dumating sa simbahan para umattend ng youth Bible study. Emo, kulay black pa yung ako ko. Wala pang alam kay Lord.
ilang taon na naging estudyante ko sa aming Youth Bible Study, hindi ko, never kong naisip na dadating ang panahon, siya yung gagamitin ni Lord na magmahal ng sobra kay teacher. Alam mo naman, mahal din ako ng mga iba kong mga anak. Pero siya lang. Usually po pag nagpupunta sa NKTI, maraming sample na magbibigay ng kanilang ng test. Kami po ni Pastor Edo, ginawa na namin yung lahat ng workup. Hindi pa namin sure kung 100% kaming compatible. Faith lang kay God. Pero nung dumating, yung result namin, PRA ba tawag? Yung lahat ng namin, B-cell, mga ganun B-cell. Parang anak ko talaga siya kasi halos sobrang compatible. Talagang niloob ni Lord na si Redo. Dumating sa JSCC, nag-alisan na yung iba. Hindi umalis si Redo. Kanta na naging problema, hindi umalis si Redo. Talagang pinrepare ni God. Sorry po. Alam mo, ilang beses na ako nagpasalamat kay Renz. Pero gusto ko lang, sorry po, pasensya na pastor, bawasan mo na lang yung preaching. Yung panganay kong anak, nag-resign ng February, gustong mag-abroad kasi sobrang mahal ng workout, ng transplant, ng magiging gamutan. Milyon na abutin pag kinompute. Hindi niloob ng Lord na makapag-abroad si Ate Jenny. Lagi may hadlang, wala. Nawalan siya ng work kasi kinailangan niya mag-resign ng early kasi ang teacher hindi pwedeng basta lang mag-resign. Meron silang parang panahon na mas dapat na umalis na para makakahanap ng bago, hindi niya ilalaglag yung kumpanya, yung Lasal. So nawala siya ng work, antay kami na antay, pero sabi ko kay Ate Jen, hindi niloob ng Lord na mag-abroad ka at i-provide mo yung mga pangailangan ni Mami. Pero tingnan mo, nasan na tayo ngayon? Wala tayong kapera-pera, pero na-provide ni God lahat-lahat, work-up, yung transplant, yung sobrang mamahalin na mga anti-rejection medicine hanggang ngayon, patuloy po na mayroon na napoprovide. Laging may mga GL, mga galing sa gobyerno na dumadating, nakakakuha ng gamot, sila pastor, sila lola, sila babon, nakakuha ng libreng gamot. Hindi po, yung kanta po, totoong-totoo. Kahit kailan hindi nagkulang ang Panginoon, laging sapat yung kanyang biyaya. And pagkatapos po ng miracle na transplant na sobrang kaming naging maayos lang kami ni Renz. Okay agad kami. May mga pagsubok na dumating. Gusto ko man na after ng transplant, after ng 3 months na kailangang isolation, gusto ko naman agad na pumunta pero ang daming pagsubok. Ang daming ilang beses na ospital ulit dahil sa complicated na UTI. Okay na. Parang nakailan na ng UTI. Parang mayaman na yung UTI na yan, makakasimba pa rin. Tapos nangyari ito, konting lang, nag-snap po yung yung buto. Yung buto ba yun? Yung nasa loob ng tuhod last week. Pero hindi po yung last week lang. 7 years na pong nangyayari po sa akin sa mga matagal nang nakakaalam. Pag pinapag-pray po yung nag-snap ulit yung tuhod ni teacher, ilang oras po yun na sobrang sakit, hindi ko nadidiretso yung tuhod ko. Nakaganon lang siya, nakagewang lang ako, kung ano ko inabutan, nakaganon lang ako, and halos atakihin sa puso. 7 years yun mula na ng kidney failure kasi osteoporosis na, epekto ng sirang kidney. So lagi nangyayari yun, parang part na ni Teacher Margie yung nagsasnap ang buto. Pero nung finally, nung last 2 weeks ago, nag-ilang oras, nag-isang araw, nag-2, nag-4 na araw, hindi pa rin siya maituwid. Sobrang pa-worsen yung sakit. So, online consultation na, isugod na raw, kailangan na i-confine. And nararamdaman ko na rin na hindi na to yung kagaya dati ng babalik pa. Naramdaman ko na rin yung malala siya. So, ang unang miracle na ginawa sa akin ni God, itong huling pagkaka-ospital, ay kung paano ko po maididiretso kasi dinala po ako ng ambulance, nakaganyan lang po yung ko. Nakakalsa po kasi, may nakakalsa sa tuhod ko, hindi po maididiretso kahit anong pilit po, hindi siya maidiretso. So sabi po ng doktor, i-MRI ako, kailangan daw akong turukan, patutulugin, ididiretso nila yung paa ko. Actually, nag-worry ako doon kasi baka may pagdiretso nila, pagising ko, bakli na. Pero hindi naman, si Lord naman lagi nagpo-protect.
Nung nandun yung doktor, tinry niya ako hanggang saan ko kaya. Sabi nga ni Baby, mami, mo i-tolerate, ang lakas ng tolerance mo. Ako naman, sa kagustuhan kong masunurin akong bata, sige lang ako hanggang saan niya kaya. Hindi naman pa rin madiretso, pero pagka diretso niyang konti, binalot, nilagyan po ako ng parang brace. So nakaganon lang siya. Sabi niya kasi, hindi daw sagot ng HMO yung anesthesia sa MRI. Yung MRI, masasagot ng, salamat ulit kay Ate Jess, sa HMO niya. Hindi raw sasagutin, may ganun na raw cases before, nasa 25,000 daw yung anesthesia para maano sa MRI. So sabi niya, kung di mo kakayanin, tiisin mo na lang. So, sabi niya, ano kaya? Sabi ko, kakayanin po. Pray na lang, sabi ko sa doktor. Hindi ko po kayang i-ano sa words kung gano'ng kasakit. Pagbaba sa akin sa naalala ko lang. Kaya magpasensya nyo na po, ilagay sa stretcher, nilipat sa nilipat sa yung MRI machine, ng buhat-buhat lang nila. Kada masakit na masakit. Pagpatong nila, merong papatungan ng paa. Sobrang sakit pa rin. Pero sobrang salamat sa Lord, sobrang bait ng lahat ng mga nandun. Hindi sila iningatan hanggat maaaring hawak-hawak nila hanggat hindi ko pa kaya. Nilagyan nila na una, ganyan. Ang challenge, 30 minutes hindi gagalaw. Habang papasok sa loob ng MRI machine, yung tuhod ko na i-MRI, kailangan hindi gagalaw. Sobrang sakit. Yun nga lang, walang masakit. Hindi mo igalaw yung tuhod mo, challenge na eh. Paano pa yon? So, alam naman ninyo, kung sino takbuhan ni teacher, sobra lang talagang pray. Parang nagbibilang ako, kung papasok sa isip ko yung mga mukha ng mga anak, kahit ano lang, para wag kong mapansin, maramdaman yung yung tuhod ko. Pero talaga nanginginig na talaga siya. Tapos pa-pray ako paulit-ulit ng Psalm 23, paulit-ulit na Lord, ayan na, Lord, gagalaw na, Lord, wag mo akong hayaang give up. Kasi parang mahaba ng 30 minutes, parang 2 hours. Parang pag nagbibilang ako 5 minutes pa lang, hindi ko po talaga kaya. Pero sobra po talaga si Lord. As always, hindi naman po talaga siya ever nag-fail. Sa dami ng pinagdaanan ko, sa dami ng imposible, sasabihin lang sa akin ni Lord, ngayon ka pa ba mag-doubt sa kapangyarihan ko, anak. So, to conclude, natapos yung 30 minutes na nakayanan, kahit masakit, salamat sa Panginoon. And yung second naman na naging challenge po, is ano po yung gagawin. Kasi kailangan ko daw mag-decide kung i-repair yung meniscus, research nyo na lang po, or tatanggalin. Pag-repair daw, may ilalagay na implant at matagal sobra yung recovery. Parang hindi mo siya diretso lang siya. Hindi mo siya magaganito. So alam niyo na yung pinili ko. Yung tanggalin, mas mabilis ang recovery. Siyempre may pain pa rin ng matagal dahil surgery, operasyon. Pero walang bibili na extra kasi nasa 60 to 90,000 daw yung implant na ilalagay pagka ni-repair. So, ako, binigay agad sa akin ni Lord is tanggal. Lahat ng buong pamilya, repair. Bakit po? Kasi parang maganda pakinggan yung tanggal eh. Kasi mas mabilis ang recovery. Siyempre, Sister Margie, mas maganda yon. Kaya lang, yung tanggal, which is what I chose, ay nasa delikado na yung tuhod ko. Wala na yung nagpo-protect sa mga ingatan niyo po yung mga tuhod niyo. Wala na yung nagpo-protect na malambot. Yung dalawang buto ko po ay magkatabi na. Wala na yung protection kapag tanggal. So, pwede daw magka-osteoarthritis, pwedeng ma-injure, hanggang sa matanggal na at ang only na lang is knee replacement na ng mga nasa 700,000 daw. Papalitan na talaga. Kasi gagano na, na yung buto, masisira na ng tuloy. Pero, sabi ko, mag-pray pa rin ako. Sabi ko sa kanila, okay, magtalo-talo. Ako magpe-pray ako, magde-desisyon. So, pinag-pray ko po, tinawagan ko din ng mami ko. Kasi masunurin akong bata. Hinihigi ko yung opinion ng mother ko. Tanggal din ang gusto ng nanay ko. Actually, kami lang ni mami yung tanggal. Everyone repair. So, sabi ko sa kanila, pagpe-pray ko pa rin, kasi nakakatakot naman talaga yung desisyon sa operasyon. Habang nagpe-pray ako, nag-search din po ako kung ano ba yung repair, kina-compare ko. Merong isang gumanon sa akin na parang comment lang siya na ibang tao na nung siya daw ay binuksan, i-repair dapat, pagbukas, sira na raw. So tinanggal din. Yun yung umano sa akin na sagot ni God.
paano kung ganun mangyari sa akin, bumili na kami. Kasi nagtanong na si Jennifer nag-call na siya, 65,000 yung pinakamura. 65,000 yung pinakamurang implant. Paano kung bumili na kami noon, tapos pagbukas pala, kasi MRI lang naman yung nakita nila, hindi pa yung mismong tuhod. Sira na rin pala. Salamat po sa Lord. Salamat po sa protection ni Lord. Sa pakikinig ko sa Kanya, sa pakikinig ko rin sa nanay ko, naging tama yung aming desisyon. Pagbukas po ng doktor, wala na siyang maisave. Sirang-sira na. Kasi nga 7 years na siyang laging nakakaskas doon sa mga atake ko ng previous po. So, again, papuri sa Panginoon na binigyan niya ako ng karunungan para po, kumbaga nagde-debate pa kami, wala na palang debate, kailangan lang talaga tanggalin na pala kasi ganun na yung kalagayan na ganun na siya kasira. And then, binabalik ko rin papuri sa Panginoon kasi dapat po, pumunta kami doon, wala kaming pambanyan. Alam naman namin, kasi bawal ako ilagay sa ward. Kasi bagong kidney transplant, kailangan laging private, walang mga kasamang tao. Alam naman namin na yung HMO ko, pang semi-private lang yung package ni Jasmine. So, nung dati na na-hospital din ako tinanggalan ng tubig sa baga, ang laki ng binayaran kasi babayaran yung extra sa kwarto, 20% incremental fees, parang penalty kasi iba yung kinuha ko na. So alam namin yun, na pag nasa private ako, meron na namang malaking babayaran, pero wala kaming dala, wala rin fundraising, wala kahit ano. Nung mismong araw po, nauuwi na ako, tumawag po yung Value Care, tinanong ni Jasmine, baka po ano na yung upgrade na ni-request ko po. Chinek nila, hindi po, ganun pa rin, 155,000, semi-private. Wala, ganun. Maya-maya, parang after ilang oras nung uuwi na ako, nagko-confirm kung magdi-discharge na ba ako. So sinasabi na nila yung mga babayaran na hindi nila sagot. Ito lang po ang sagot, ganyan. May babayaran po sa kwarto na excess, may babayaran incremental fees, 20%. Kino-compute ko, wala kaming dalawang pero uwi na ako. Dadating yung ambulance actually, wala na silang choice. Yung ambulance ng Gentry, talaga pinapunta na namin ng gabi. Kasi ganun talaga kami pag nag-trust kay Lord, wala nang ano-ano. Ay, walang pera. Pag sabi, uuwi. Sabi ko kay Jazz, habang kausap niya, Jazz, tanong mo ulit. Sabi ko, Jazz, tanong mo ulit. Mami, kanina lang, kakatanong lang kanina. Hindi tanong mo ulit. Sabi ko, ang kulit ko, tanong mo ulit. Kasi sa loob ko, nagpe-pray ako eh. Ayoko pumayag na yung prayer ko. Yun na yun. Ayoko, wag no, parang gano'n. Hindi pwedeng no ang answer sa prayer. Pagtanong po niya, sige po, check po, i-check po. Nawala yung chinek niya. Ay, sorry po. Na-upgrade na po pala. Nag-175,000 na private na po yung kwarto. Sobrang tama yung timing. Kumbaga, na-ahead lang ako ng ilang oras na na-discharge. Hindi namin nakuha yung yung privilege na yun. Sobrang laki, siguro 30,000-40,000 na abutin pa yung excess na babayaran. Meron pa rin natira kasi meron dalawang doktor na hindi siya HM, hindi under ng Value Care. Pero salamat sa Lord sa provision, salamat sa church, sa Sister Hermie, nag-help po. Kung ano man yung dumating na kaunting help, sumapat po. Wala kasi talaga akong dala-dala. Kung ano man yung dumating na help, nakaunti lang po, sumapat doon sa kaunting binayaran. Sobra-sobra po, para may idea, yung total is almost 250,000. Nabawasan pa, di ba? Nasa 13 plus, naging 11 na lang. Parang 10 plus, naging 10,000 plus yung bill ko dapat na 250,000. Sa kabutihan at sa miracle ng Panginoon. Napakabuti po ni Lord. Ilang beses na niyang ginawa po yun. Yung message kanina ni Lord sa pamagitan ni Brother Arnel, yung for where your treasure is, there your heart will be also. Talaga pong tunay yung mga kapatid. Huwag po mag-impok dito sa lupa. Baliwala. Kung pinili ni teacher na mag-impok ng maraming trabaho, hindi sasapat, hindi kakayanin lahat ng ginastos sa buhay, pag-aaral ng mga bata, wala, hindi kakayanin. Pero nung piniling mag-impok sa kaharian ng Lord, pinili na sumunod sa Lord, pinili na siya yung maging provider. Wala na, milyonaryo na. Milyonaryo na tayo sa dami ng sinagot ni God. Pag-aaral pa lang, magkano dapat tuition ni Bilboy? Million siguro na, 200 plus thousand dapat ang tuition ni Bilboy. Zero po, walang binabayaran. Jenny, Jasmine, lahat sila nag-aaral ng hindi na kinakailangan bayaran yung ganong kalaki. Na COVID ako, almost 700,000, hindi binayaran. Zero nga yun, di ba? Wala, may konting yung mga kinash. Ano pa, si Bilboy, na-operahan sa utak, kalahating milyon.
si Lord din na nag-provide. Sobra-sobra pa po dami. Hindi ko na maisa-isa, hindi ko mako-compute. Ang alam ko lang, milyon-milyon na yon na si Lord ang nag-provide. Kasi siya yung pinili na maging kayamanan, hindi po yung panlupa. So, yun lang po yung marami pa po, sorry po. Sorry po sa ni teacher. Sobra-sobra lang po yung kagalakan ko po na i-share po sa inyo na sobra po talagang faithful ni God. And wag po kayong malungkot kasi nag-chat sa akin si Ate Pasana, yung ibang sakit ko na kunin na lang niya. Naawa na siya sa akin. Si Lola rin, sabi niya, hindi ka ba na ang daming pain? Sabi ko, sa biyaya ni Lord, hindi po. Sa lahat-lahat na nangyari sa akin, hindi po. Hindi ko ever na-question si Lord, hindi ako ever nagtampo sa Lord. Ang nararamdaman ko po, sobra yung closeness ko kay God. Para po akong in-example ko yung para po akong maraming kaibigan. Yung isang kaibigan mo, nakasama mo siya sa baha, sa lindol, tinulungan ka niya. Yung kaibigan mo na yun, forever na kayong bundled. Di ba po? Parang trauma, no? Trauma. Shared trauma. So, lagi na lang si Pastorela. Shared trauma. Yung parang sa lahat ng kaibigan mo, siya na yung pinaka-close mo. Kasi nung nandun ka sa kagipitan, siya yung tumulong at nakasama mo. Imagine nyo lang kung ilang shared trauma kami ni Lord buong buhay ko nang mula na naglingkod ako. Sobrang daming shared trauma. Sobrang bonding. Sobrang closeness. Kaya sabi ko kay Kalaban, bato ka ng bato sa akin. Ang Diablo, bato ng bato sa akin. Iniisip mo ba bibitawan ko si Lord? Iniisip mo ba magsastop na ako mahalin ng Lord? Baliktad, lalo ko lang siyang mahal na mahal. Lalo ko lang naramdaman yung mahal na mahal niya ako. Lalo ko lang nakita yung lahat ng kabutihan niya, lahat ng miracles niya. So, wala. Not giving up. Never gonna give up po sa Panginoon. At napakabuti po niya. Hindi ko naman i-wish sa inyo na mapunta doon sa mga naranasan ko. Pero kung ano man yung nararanasan nyo na sobrang bigat po, nawa, nyo rin po, makita nyo yung goodness, makita nyo po yung faithfulness ni God, makita nyo yung pagsama niya. Kasi pag sapat po sa inyo yung pagsama ni Lord, talagang i-add niya, ibibigay niya po lahat, ipoprovide niya lahat. Hanggang sa makita niya na, wala, yun nga, hindi ka nagkulang. Hindi niyo na masasabi yung, ay kulang ako, ay mahina ako, ay mahirap ako, ay kawawa ako. Kasi si Lord po talaga yung lahat-lahat. Ikaw ang lahat sa akin, yung kanta natin kanina. Siya po ang ating kalakasan. At hindi ko po mapapangako na lagi na akong makakabalik dito, magre-recovery pa po ako mag-physical therapy. Pero gusto ko lang po talaga na ma-share po sa inyo na sa lahat ng nanghihina, sa lahat ng may problema, wala po talagang imposible sa Lord. Kung paano siya naging faithful kay teacher sa family, ganun din po sa inyong lahat. Mahal na mahal po kayo ni Lord. Kung nakakalimutan nyo, mahal na mahal po kayong lahat ni Lord. Ayun lang po sa Diyos ng Kapuluhan. Sa paalala po at pagtuturo ng Panginoon, basta unahin natin po natin siya, ano ang kalooban niya, mas mainam po, magkakaroon tayo kayamanan sa ating kaharian. Father June, as po. Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Kaya, actually, yung papasalamat ko ay para kay Teacher Marty din. Maraming salamat dahil bigyan mo ang tatag na loob. Tatag mo talaga. Lasang loob. Tibay. Kaya ko naging inspiration ko eh. Totoo. Naging inspiration ko si Teacher Marty nung panahon nasa critical ako. Habang pina-Bible study ako, may pamilya ko ni Sister Mabel. Pupunta sila sa bahay, walang sawa. Peta naman. Nung bahagi ni Sister Mabel yung buhay ni Teacher Margie, pinag-isipan ko buhay. At hindi ako nagkamali. Simula nun, nagtuloy-tuloy ako hanggang makarecover ako. Pag recover ko, dito ko inaral, ila Sister ako. Hindi ako nagkamali.
Okay? Salamat sa Panginoon. Salamat sa JSCC family. Okay? Sa tulong nyo, gradually, nagbabago ang buhay namin. Maraming salamat. Okay, Lord, Sa mga hindi natawagan, bali sa next week naman po, dahil medyo napahaba na po ang oras natin, kay Pastor Terry po, ang salita ng Panginoon. Okay, good morning po sa lahat. Good morning sa purihin ng Diyos sa buhay ni Sir Maggie, no? Kapagkat muli ay nakasama po natin personal. Okay? Kami ay pinagpala ng Panginoon. Yung grabe yung blessing. Kasi inalaw ni Lord yung mga pangyayaring yun para ma-witness po namin kung gaano siya kabuti. Amen? Kasi never mo ma-witness yung biyaya ni Lord. Yung sobrang biyaya ni Lord. Hindi ko sinasabi na gusto namin na nangyari. No? Pero inaalam ni Lord at kung talagang naniniwala ka sa Panginoon, magpapatuloy po tayo. Amen? And then, sa ating pagpapatuloy, ma-amaze ka talaga. Diba? Sa ating pagpapatuloy bilang isang mananampalataya, nung nagsisimula tayo, parang konti lang yung mga problema dumarating. Tama? Kasama na yan yung health, financially, especially financially, no? Lalo yan. Subalit habang nagpapatuloy po tayo, lumalaki yung mga problema. Pero lumalaki din yung biyaya na binibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Hindi siya magkukulang talaga. Never. No? Kasi dati, di ba, nung dumarating yung mga ulit na problema, wala pang mga trabaho yung mga bata. No? HMO, walang ganon. So parang pinrovide ni Lord, nagpo-provide lagi ang Panginoon. Hindi nagkataon, kundi pinlano ng Panginoon na ilagay po tayo doon sa isang sitwasyon na mayroon ng nakahanda para sa atin. Amen? Naniniwala po ba kayo noon? Amen. So, huwag na natin patagalin, no? So, okay lang po ba? Makinig po kayo sa akin. Kahit na maaga pa naman, no? Pa-birthday nyo na lang sa akin. So, makinig na lang kayo. Yun na lang siguro, no? Okay, salamat ulit, Sister Maggie, sa yung buhay na maraming talagang napagpapala, no? And kay Brother John, sa kanyang patutuloy. Okay, tayo pong lahat ay tumayo sa mensahe ng ating Panginoon. Ito po ay matatagpuan po natin sa aklat ng unang Pedro, kabanatang 5, talatang 8 hanggang 14. Sabay-sabay po natin itong basahin. Kung meron po kayong Bible, pwede nyo basahin dyan. So sabay-sabay po natin basahin. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng mananapa. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos, na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan, at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Makapangyarihang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa iyong biyaya na kami ay makatagpuka sa pamamagitan ng iyong mga salita. Salamat din po, Ama, sa buhay ni Sister Maggie na muli ay nakasama namin after na ilang buwan, Panginoon, na hindi po namin siya nakasama, Lord. Thank you so much, Lord, sa provision, sa kagalingan, at kami po pa rin ay umaasa ng iyong kabutihan na ipaparanas sa kanyang buhay, Panginoon. Salamat po sa bawat isa na nandito ngayon na maging kalakasan po din namin, Panginoon. Salamat po sa opportunity, Lord, na magkaroon kami ng fellowship, sama-sama, na magbabasa, makikinig, at mag-aaral ng iyong mga salita.
Salamat po, Ama, sa umagang ito, karunungan na nagagaling sa iyo ay gawad mo po sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Makakapunan po tayo? Okay. So, when umagang ito, alam ko na maraming mensahe na po tayong narinig about sa ating pong pagpapatuloy bilang isang mananampalataya. Okay? So, alam ko na tayong lahat, no, ay dumadaan sa mga suliranin sa buhay. Okay? Kaya sa umagang ito, meron akong 3K. 3K, hindi 3,000 na mga mamaya. Mamisinterpret nyo kasi nakaraan is 100 lang yung sabi ko. No? Ngayon meron akong 3K. Okay, mamaya, pag-aaralan natin yan. Okay, ang mensahe ng Panginoon sa atin sa umagang ito is, pinamagatan ko po na manatili sa pananampalataya. Okay? Manatili sa pananampalataya. Sino dito yung matapang pagdating sa pananampalataya? Ha? Sino dito yung matapang? Hindi pwedeng magtapang-tapangan lang. Ha? Dapat matapang. Sabihin mo nga sa tabi mo, matapang ka ba? Pagdating sa pananampalataya, ha? Oo, matapang tayo dapat. Kasi kung hindi tayo matapang, hindi tayo mananatili sa ating pananampalataya. Okay? So, sabi ko na sa inyo, okay lang ba, makinig kayo. No? Hindi ko puputulin yung message ko kasi hindi, sayang naman, binigay ni Lord eh. Tapos puputulin ko no? Amen? So, umpisa ko sa kwento. No? Mayroong isang lalaki, lasing siya. Ako na yun, siguro. No, nung nalasing ako, pagkatapos kanin kong inuman, naglalakad ako, dahil matapang ako, sumigaw ako. Sino yung matapang dyan? Lumabas! Sumisigaw ako, naghanap ako ng mas matapang sa akin. So, walang lumalabas. So, lalong lumakas yung loob ko, kasi walang lumalabas eh. Sino yung matapang? Lumabas! Maya-maya may pumutok na baril. Boom! Lalo siyang nagalit, lasing siya eh. Sino yung nagpaputok? Lumabas ka dyan, kung matapang ka. Maya-maya lumabas kung sino yung nagpaputok. Pulis pala na uniform. Bakit? May problema ka ba? Sabi ng pulis. Ay wala po. Nabingi lang po ako dun sa putok. Nakakabingi lang yung putok ninyo. Ano siya, matapang mo ba siya o nagtatapang-tapangan? Nanatili ba siya sa kanyang pananampalataya? Hindi, di ko ba? Gusto niyo pa isa pa? Ito, isa pa. Linggo noon, misa, may isang pari. Isa siya. Ang kanyang homily about sa tapang din. Tungkol sa katapangan ng pananampalataya. Sa madaling salita, natapos yung simba. After niyang bumaba doon sa pulpito, dumiretso siya sa cubicle kung saan pumupunta doon yung humihingi ng kapatawaran. Sino yung naka-spirit ng gano'n? Yung mayroong parang cubicle, upo yung pare, tapos side by side, mayroong upuan doon, pupunta ka para humingi ng tawad. Naalala ko ba no? Kasi sa kami Catholic school ako nung nag-high school. So every Wednesday, meron kami misa. After na misa, pumupunta, Father, forgive me for I have sinned. Parang humingi ako ng tawad sa kanya kasi nagkasala ako. So sa madaling sala, may mga pumuntang mga humingi ng kapatawaran sa kasalanan niya. Nung naghintay ng mga 5 minutes, nung natapos yung iba, parang wala na. Tatayo na sana siya. Biglang may pumasok. Parang humahangos. Sabi niya, Father, patawarin po ninyo ako. Bakit? Anong kasalanan mo? Pumatay ako ng tao, Father. Sabi niya, ha? Medyo ginawa yung Father, pumatay daw siya ng tao eh. So, sabi, tinignan niya, kasi merong mga butas-butas yun eh. Tinignan niya. Sino pinatay mo? Sabi, yung kaibigan ko, Father. Actually, ngayon ko lang, katatapos ko lang patayin. Pero humingi ako ng kapatawaran, Father. Patawarin po ninyo ako. Bakit? Ano bang kasalanan ng kaibigan mo at pinatay mo siya?
Ang sagot ng lalaki, Father, kasi yung kaibigan ko, nag-arit ako. Bakit? Kasi hindi ako naniniwala sa Diyos. Pero siya, pinagpipilitan niya na may Diyos. Ganun ba? Ikaw, Father, naniniwala ka ba na may Diyos? Ang sagot ng Father, depende. Ikaw ba naman, di ba? Ikaw ba naman may counter ng gano'n? Na pumatay dahil yung kaibigan niya dahil naniniwala sa Diyos, pero siya hindi. Mga kapatid, di ba ba? Nanatili ba yung pananampalataya ni Father sa Diyos? Depende. So mga marami di ba sa atin dito, nakadepende sa sitwasyon. Okay? So may lesson po tayong matututunan doon. Sana, no, ang ating pananampalataya po ay hindi nakadepende lamang sa sitwasyon. Dapat yung ating pananampalataya maging matatag. Okay? Maging matatag. Okay? Nakukuha po natin mga kapatid. Okay, so lahat tayo, sabi ko nga, di po ba, ay dumaranas ng mga pagsubok, mga problema sa buhay. Kasi nung tinawag tayo ng Panginoong Diyos, hindi tayo nilagay sa lugar na ito bilang mananampalataya para maging maganda na yung ating buhay. Tayo pa rin ay nalilito pa sa mundong ito. Na? Tayo pa rin ay hindi immortal. Magkakasakit pa rin tayo. Hindi pa rin tayo mayaman para hindi tayo mawalan ng pera. Di ba? Hindi pa rin tayo exempted sa mga relasyon, sa pag-aaral, o ano pa man, no, na problema sa mundo nito. May maliit na problema, may malalaking problema. Sino dito may mga maliit na problema? Sino yung may malaking problema dito? Parang wala kayong problema. Uwi na tayo. Wala na pala tayong problema eh. Wala tayong dapat pag-usapan. Okay. So, mga kapatid, aminin man natin o hindi, may problema tayo. Amen? May maliit, may malaki. Kaya nga lamang nangyari dito, mga kapatid, no? Kapag yung problema dumarating sa buhay po natin, tama, kasi na-experience din naman namin ito. Hindi naman kami immortal, may tandaan din po kami. Okay? Pero karamihan sa mga mananampalataya, ay tinuturo ni Lord na maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Kasi kapag tumatagal yung problema po sa atin, kadalasan na rin sinasabi natin, ayoko na. Di ba? Ayoko na. Ayoko na mabuhay. Ayoko na maging Kristiyano. Kung kailan ako naging Kristiyano, sa dami-dami mga problema. Ibig sabihin, mga kapatid, yung pananampalataya mo, hindi pa matatag. Hindi ka pa talaga totoong matapang. Kasi mayroon ka pang pagdududa sa Panginoon. Amen? Amen? Kasi kung wala kang pagdududa sa Panginoon, kung matatag na yung pananampalataya mo, kahit gaano katagal, okay, yung mga problema sa buhay mo, mananatili ka na maniniwala sa Panginoon. Walang pagdududa. Pangalawa, ano minsan yung rason natin kapag tumatagal yung problema sa buhay po natin? Sana mamatay na lang ako, di ba? Nang matapos ng lahat. Sino yung makapagsabi na ng ganon? Yung dumating sa mga problema sa buhay, di ba? Sana mamatay na lang ako para matapos na itong problema ito. Pero totoo po, di ba? Na kapag namatay ka na, wala nang problema talaga. Okay, pero kapag nasasambit natin yung part na yun sa buhay po natin, yun pa rin. Di ba? Na mayroon pa rin tayong pagdududa sa Panginoon. Gusto ba ni Lord na mamatay ka? Dahil sa problema mo? Mga kapatid? Ayaw ni Lord. No? Ayaw ni Lord na magduda ka din sa ganyang kabutihan, mga kapatid. No? Yung suffering po natin, tama po tayo, mga kapatid, na yung suffering po natin, na iniinda po natin, matatapos kapag namatay na po tayo. Pero, mga kapatid, lakasan mo lang yung loob mo. No? Kasi mayroon tayong Diyos na nakakakita sa atin. And then, ito rin, ayaw ko rin mangyari sa inyo ito. Ayaw kong may experience yung maramdaman ninyo na kapag may maliit lang kayong problema, para bang ikinukumpare nyo sa iba yung problema ninyo. Okay? So, natatakot. Di ba minsan maliit ang problema mo? Di ba? Maliit na yung problema mo, pero
Kapag nakakita ka ng mas malaking problema, parang hindi ko ata kaya kapag ako'y nagka-problema ng ganoon. Diba? Hindi ko kaya kakayanin. Pangit na ako, mas pangit pa si Brother Alden. No, hindi ko kaya siguro na maging kamukha niya, diba? Parang ganoon. Brother Alden, example lang ah. Kasi alam ko ang totoo na mas guwapo ka sa akin. Pinaliktad ko lang. Kaya parang gano'n na, ayoko na mangyari sa inyo yun. No, na parang pag pinagdududahan yung Panginoon, parang ibig sabihin na may problema kanya ngayon, maliit. Pero kapag dumating na time na yung problema niya mas malaki, hindi mo kakayanin. May pagdududa ka sa Panginoon. Tama? Yung problema lang namin dati sa pag-aaral ng mga bata, pero nung dumating yung mga ganyan sinusyon sa buhay, parang hindi ata namin kakayanin. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, di ko ba, yung blessing na na-witness namin sa Panginoon, na kahit maliit o malaki, kaya-kaya ng Panginoon. Kaya huwag mong sasabihin yun na hindi mo kaya kung mas malaki yung problema mo. Asan na si Lord? Ibig sabihin, mas maliit yung kayang solusyonan ni Lord sa buhay mo? Ayun ba yung paniniwala po natin? Na kapag dumating tayo sa mas mataas o malaking problema, hindi na nakakayanin ni Lord. Kaya ibig sabihin, ikaw yon, sarili mo yon, hindi mo pakasama si Lord sa buhay mo. Nakukuha niyo po, mga kapatid, so ansin po natin yan. Kung ano may pinagdadaanan mo ngayon, huwag mong tignan yung iba. Okay? Kasi si Lord kumikilos yan ayon sa kakayanan po natin, mga kapatid. Okay? So, yung purpose ng mensaheng ito, mga kapatid, ay patatagin po yung pagtitiwala natin sa Diyos. Yung pananampalataya natin sa Diyos. Sabi sa 1 Peter 5:7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Sabi mo sa katabi mo, si Lord nagmamalasakit sa inyo. Ang kulang lang sa iyo, ayaw mong ipagkatiwala yung buhay mo. Okay. Sobra yung kanyang pagmamalasakit. Yung concern niya sa iyo, sobrang concern si Lord. Kaya lang, ayaw mo eh. Ayaw mong ipagkatiwala sa Kanya, mga kapatid. No? Yung bang sinasabi mong, ayoko nang dalhin ito sa sarili ko. Dapat ganoon po tayo. Diba? Imbis na ayoko na. Diba? Suko na ako. Imbis na gusto ko lang mamatay para matapos ang lahat ng ito. Same pa rin. Ayoko na. Pero, Lord, pinagkakatiwala ko sa iyo. Andun pa rin yung word, di ba? Ayoko na. Pero, yung message ni Pastor Ed, pero, di ba? Ayoko na. Pero, pinagkakatiwala ko na sa iyo. Yung una, ayoko na. Ibig sabihin, tinatapos mo na. Wala kang pananampalataya sa Panginoon. Nakuha yung pinagkaiba noon, mga kapatid. So, dapat ganun po tayo, mga kapatid. Sa buhay po natin, magtiwala tayo sa Panginoon. Kasi, ang Panginoon, sabi ko nga, yung suffering po natin, iba-iba yan. Pero hayaan natin, let God, di ba? Oh, let go and let God. Let go yan. At hayaan mo ang Diyos. O sino dito yung hindi makatulog dahil may mga problema? Let go mo na yan. Sabi mo sa kanila, let go na yan. At hayaan mo si Lord. Let God to handle. Kung ano man yung suffering na pinagdadaanan mo sa buhay. Magkakaroon ka ng kapayapaan. Di ba? Katulad ni Sister Miley, sample lang, di ba? Nasa MRI. Nasa loob siya ng MRI. O, at anong gusto niya? Ayaw niya maramdaman yung pain. Di ba? Kaya iniiba niya. Nagpe-pray na lang siya. Ano bang, hindi mo kaya eh. Di ba? Hindi mo talaga kaya na mag-stay ng 30 minutes sa loob ng MRI, yung cubicle na yun. O, anong ginawa ni Sister Miley? Ni-let go niya yung mga alalahanin niya na hindi niya kaya and hinayaan niya ang Diyos sa pamagitan ng mga salita ng Panginoon. Ganun din po tayo. Kapag hindi natin hinahayaan si Lord sa mga problema po natin, babagsak tayo. No? Hindi mananatili yung ating pananampalataya. So, surrender na natin sa Panginoon, mga kapatid. Surrender na natin sa ating Panginoon. Alam ko, sa panahon may mga nangihinan na natapa, umaayaw. Kaya mga kapatid, ngayong umagang ito, sinasabi po ng Panginoong Diyos, kahit patuloy yung suffering po natin, walang aayaw. Sabi mo sa katabi mo, walang aayaw ba? Kahit may problema,
walang aatras. Okay? Ang atapang-atawa di ba? Dapat ganun. Walang aatras, walang aayaw, walang lilihis ng landas. Okay? Dapat magpatuloy tayo hanggang sa katapusan. Okay? Walang ayanin na, mga kapatid, tandaan po ninyo, walang atras, walang bibitaw, walang hihinto. Maniwala po tayo, mga kapatid, sa salita ng Panginoong Diyos. Dapat yung ating paniniwala sa salita ng Panginoong Diyos, dapat hindi sa simula lamang. Kasi maraming Kristiyano hanggang simula lang. Pero kapag dumarating na yung mga problema, na wala na yung salita ng Panginoong Diyos, hindi na magbasa ng salita ng Diyos. Dapat lalo kang magbasa ng salita ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Ha? Kapag may problema ka, dapat lalo na lumapit ka sa Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. Sabi nga ng isang manunulat, pakiforward ko, if you don't stand in the gospel, you will not stand at all. Okay? And if you don't go deeper into the gospel, you will not go further in the Christian life. Amen? Tama naman, di po ba? No? Kung hindi po tayo mag-stand sa salita ng Panginoon Diyos, hindi talaga tayo lalago. Talagang kapag dumating yung problema, parang literal yung bahay ng hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng buhangin. Nagtayo siya, ganda, di po ba? And then dumating yung bagyo, malakas na hangin, agad-agad bumagsak. Same sa atin. Di po ba? Nagsimula tayo bilang isang Kristiyano, nagsimula tayo magbasa ng Panginoong Diyos, pero hanggang sa simula lamang. Hindi lumalalim. Diba? Yung pundasyon hindi lumalalim. So dumating yung problema, mga pagsubok sa buhay, di ba? Yung pananampalataya po natin. Depende. Depende yung sasagot mo siguro, mga kapatid, no? Kung magpapatuloy ka sa pananampalataya. Sabi nga rin, diba, kung hindi ka magpapalago sa iyong sa salita ng Panginoon Diyos, mga kapatid, yun. Hindi talaga lalalim, hindi lalayo, hindi lalago yung pananampalataya mo bilang isang mananampalataya. So, dalangin ko ng bawat isa sa atin na nandito ngayon, I pray, no, in Jesus' name, na wala sana tatalikod. No? Magpapatuloy po tayo. Depende lang kapag may kumalabit sa likod mo. Baka mamaya titiisin mo, may importante na pala. Ang ibig sabihin, walang tatalikod sa pananampalataya. Amen? Dalangin ko po iyon, mga kapatid, dahil sa matinding pagsubok na. Dahil sa matinding pagsubok, dahil sa gwapo iyon, diba? Hindi ka na mag-aaral, dahil sa foging iyon, diba? Hindi ka na mag-aasawa, dahil sa foging iyon, hindi ka na pipilos, hindi ka na kakain. Swerte naman yan. Diba? Okay. So, dahil sa pagsubok na yan, sisirain yung pananampalataya mo, yung relasyon mo sa Panginoon, yung napakagandang plano ng Panginoon na makakasama mo siya habang buhay. Sabi mo natin sa ating mga kapatid, never in my dream. Kahit sa panaginip, hindi ako tatalikod sa Panginoon. Dapat ganoon tayo. Yun yung dapat matapang at ako, mga kapatid. Hindi tayo tatalikod sa Panginoon. Katulad ni Paul, mga kapatid, na dapat masabi din natin pagdating ng araw. Pag-i-forward ko. Sabi ni Paul, kahit dumaan siya ng matitinding mga problema, pagsubok sa buhay, ang sabi niya, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili ako tapat sa pananampalataya. Kaya ba natin yan? Depende. Kaya ba natin, mga kapatid? Na katulad yung sinabi, grabe yung persecution niya noong time na yun. Pinukulong, binubugbog, muntik ng patayin, kung ano nangyari. Nagkaroon siya ng problemang kalusugan na hindi na gumaling actually. Hindi na natin mabasa sa Bible na gumaling pa yung thorn dito sa kanyang lalamunan, di po ba? Kung ano man yun, no? Kung ano man yung karamdaman yun, hindi na siya gumaling. Pero, nanatili si Paul, si Pablo. Sabi niya, pinagbuti pa niya. Ibig sabihin, yung dati niyang pananampalataya, pinalago pa niya. Yung kilala na niya si Jesus Christ, lalo pa niya kinilala.
Yung naglilingkod na siya sa Panginoon, lalo pa siyang naglingkod sa Panginoon. Okay, kaya ang resulta, nanatili akong tapat sa pananampalataya. Di ba natapos niya yung takbuhin. Kaya ba natin yun? So paano mangyayari ito, mga kapatid? So ngayong umaga ito kasi, palagi natin sinasabi, me against the world. Di ba? Minsan may mga problema sa buhay po natin, akala natin tayo lang yung bumubuhat ng mga problema nila. Bakit hindi natin hayaan si Lord? Diba? Bakit yung mga bata, si Barney, hinahayaan nila? Diba? Okay. Parang wala nang tawa doon. Wala nang umatasa ng Barney, no? So tayo din, di ba? I-allow natin si Lord na Lord and me against the world. Ha? Dapat kasama natin si Lord. Ito na po yun, yung tatlong K. Paki-forward po. Tatlong K yan. Tatlong bagay na dapat nating tandaan para manatili at maging matatag tayo sa pananampalataya. Actually, basic lang ito eh. Kaya lang minsan, hindi tayo nakikinig, no? Sa mga sermon, sa mensahe ni Lord, sa mga leaders, sa leaders, hindi tayo nakikinig. Kaya minsan, hindi tayo nakukuha. Hindi tayo aware dito sa tatlong K na ito, tatlong bagay na ito. Huwag na natin patagalin. Number 1, kaaway. Ha? Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang kaaway yan? Ha? Sinong umaaway sa inyo? Ha? Ito talaga, nakakaligtaan. No? Na parang pag naging Kristiyano ka na, ang nakafocus ka lagi doon sa magandang mangyari sa buhay mo. Okay? Pero hindi natin natutunan na sa buhay natin bilang isang mananampalataya, mayroon pala tayong kaaway. Ha? Hindi yung asawa mo, ha? Never yung asawa mo maging kaaway mo kahit tinaaway ka. Yung anak mo, hindi mo yung kaaway. Ha? Yung kapitbahay mo, hindi mo kaaway. Kahit yung kaibigan mo, mga kapatid, no? Na hindi na binayaran yung utang niya, hindi mo pa rin yung kaaway. Tandaan mo, mga kapatid, ha? Sino yung kaaway natin? Hindi tao. Hindi tao yung kaaway natin, mga kapatid, hindi yung anak mo. Sabi ko nga, di ba? Hindi yung pastor mo na pagpunta mo rito, parang, pastor, pinatatamaan ako ha. Parang alam niya yung buhay ko. Diba minsan may mga ganon, umaalis sa simbahan kasi pag tinanong mo, ba't umalis sa simbahan mo? Si pastor kasi every Sunday, pinatatamaan ako ng preaching niya. Dapat nga, magpasalamat pa siya, di ba? Kasi buong linggo, siya yung iniisip ko. Di ba? Tama? Habang gumagawa ko ng preaching ito, para kay Brother Jojo ito. Lagot ka, Brother Jojo. Itong second point, kay Brother Jojo pa rin ito. Ang swerte naman ni Brother Jojo, sa buong linggo ko siyang iniisip ko. Di ba? Nakuha niyo ibig sabihin? Mga kapatid, ito po, gusto ko ninamin po sa inyo. Kami ni Pastor Redo, kapag tumatay, lahat ng mga pastor, pero hindi ko lang alam ha. Pero sigurado ako, na pag tumatayo ako dito, ngayon, hindi dati. Hindi. Pag tumatayo ako dito, wala akong pinatatamaan sa inyo. Hindi ko alam kung ano yung buhay po ninyo. At kung alam ko man yun, iiwasan ko. Amen? Kasi pamilya tayo eh. Ha? Pamilya tayo. Hindi tayo magpapaniligan. Hindi tayo magpapasakitan. Ibig sabihin, hindi nyo ako kaaway. Okay ba yan? Mayroong may masama na loob sa akin dito. Usap tayo libre kita. Wala naman siguro, no? Okay, so hindi nyo ako kaaway. Ulitin ko po, hindi nyo kaaway asawa nyo, yung kapatid nyo, yung anak ninyo. Mga kapatid, ang kaaway po natin sino? Meron po tayong matinding kaaway. Sino? Si Satanas. Minsan, nababaliwala po natin yun. Sisirain ni Satanas yung pananampalataya po natin. Tandaan nyo. Alam niyo po mga kapatid, ang salitang Satanas ay salitang Hebrew. Hebrew po yan.
Noong panahon ng Panginoong Hesus. Pero ang ibig sabihin ng Satanas, kalaban. Kaya minsan, di ba, ayun na naman si kalaban. May manarinig tayo, di ba mga Kristiyano, kalaban ang tawag nila kay Satanas o kaaway. Kasi Hebrews name po yun ng Satanas. Okay, ang ibig sabihin ay kaaway, mga kapatid. Kaya pinapaalala po sa atin ni Paul ngayong umagang ito, mga kapatid, na meron tayong mas matinding kaaway. Paki-forward po. 1 Peter chapter 5 verse 8, no? Maging handa kayo at magbantay ang diablo. Ang away ninyo ay parang liyong umuungal at aligid na naghahanap ng mananapa. Diba? Ibig sabihin, when we declare na naging follower tayo ni Jesus Christ, naging apple of the eye na po tayo ni Satanas. Parang mga Lamborghini, yung mga mamahaling sasakyan, yung viral ngayon, yung ba sa mga Senado. Apple of the eye yan ng mga carnaper. Tama? Diba? May mga cellphone tayo mga ganda. Apple of the eye yan ng mga snatcher. So, ganun din po. Yung pananaw po tayo po natin, naging apple of the eye ka na ni Satanas. Hala ka. Sabi mo sa sabi mo, hala ka. Kaya nire-remind tayo ni Lord sa pamamagitan ng sulat ni Apostol Pedro, no, na dapat tayong magbantay. Bantayan po natin, ano? Bantayan ba natin yung asawa natin, yung kapitbahay natin? Hindi. Bantayan po natin yung ating spiritual na buhay. Bantayan po natin yung pagiging Kristiyano po natin. Kasi naghihintay lang yan ng kahit na butas ng, kasing liit ng butas ng karayom na kahinaan po natin para pumasok ang tao. Akala mo, di mo ba? Akala mo, kumupit ka lang ng piso sa bulsa ng tatay mo, piso lang naman. Diba? Bakit ka kumar? Piso lang naman. Lagi mo sinasabi, piso lang naman eh. Wala ba malaki ba yan? Pero hindi mo alam, yung piso na yan, nung bata ka, nakasanayan mo yan, magiging hultaper ka pagdating ng araw. Magiging madurupag ka sa Quiapo, no? Totoo po yun. Ha? Kapag hindi natin binabantayan yung ating buhay, akala natin, sumasakit na po? Okay na. Okay. Kapag hindi natin binabantayan yung buhay po natin, yung pananampalataya natin, hindi natin alam, nalilihis na pala tayo ng landas. Yung akala mo okay lang, yun pala yung gagamitin. Sige, tuwang-tuwa ang kaaway po natin. Sige, gumawa. Sige, isipin mo okay lang yan kasi pizzo lang yan. Sige, hayaan mo lang na ubusin mo yung ulam ng kapatid mo kasi magluluto naman yung nanay mo. Ito ba mga ganun kasimpleng bagay? Yung mga simpleng akala mo maliit lang, pero doon nagsisimula, lumalaki mo. Hindi mo nababantayan. Kaya sabi ni Lord, no? Maging handa kayo. At magbantay. Diba? Hindi lang yung handa, dapat nagbabantay kayo. Okay? So, ito po yung paalala po sa atin ni Lord, mga kapatid, no? Sa ating spiritual na buhay, dapat maging mindful po tayo na meron po tayong hindi nakikitang kaaway. Hindi mo siya makikita. Kaya yung pagkilos ni Satan ngayon, nakakalungkot, hindi lang isahan, pangmaramihan na. Saan yun? Sa social media, sa television, sa radio, okay? Sa dyaryo. Hindi na personal, hindi na isa-isa yung nilalapan ng kaaway yung spiritual life. Pag nagpalabas na sine, di ko ba, sa mga cellphone, social media, lahat pangkalahatan na yan. Diba? Kaya kapag may uso na riban, nagpapariban na lahat, di ko ba? Pag may nag-offer ng silka papaya, di ko ba? Silka papaya na lahat ng sabon, di ko ba? Di ba gumagaya po tayo? Na minsan ay hindi naman natin talaga, pero gusto natin maging in. Gusto natin hindi tayo mahuli, di po ba, sa uso, na kahit na hindi naman ayon sa kalooban ng Panginoon, ginagawa pa rin natin. Ano nangyari? Doon na papasok ang tao. Okay? Ilalagay niya sa isip mo na, okay, maganda yan. Pero 10 years ka na gumamit ng silka papaya,
Tumatakbo ka pag mainit na araw, sumisilong ka sa mga punong kahoy. Wala pa rin pagbago. Hindi. Sakto lang yun ha, mga kapatid. Yung tinuturo sa atin ni Lord ngayon, magbantay, ingatan po natin yung ating pong pananampalataya. Kasi ano ang ginagawa ni Satan, ang ating away? Para siyang oposisyon. Ha? Kaya nga sa ating pananampalataya mga kapatid, alam ko, mayroon tayong pananampalataya. Kasi hindi ka naman pupunta dito na wala kang pananampalataya, di mo ba? Tama? Maliit o malaki, pananampalataya yan. Hindi po natin pwedeng husgahan ang isa't isa. At long as nandito ka, nakikinig ka sa salita ng Panginoong Diyos, ikaw ay nananampalataya. At ikaw ay natututo, gumagawa ng mabuti, namumuhay sa kalooban ng Diyos. Pero sabi ko nga sa inyo, anong ginagawa ng kaaway? Parang si Bicos o lang yan. Ang ganda ng ginagawa, pero may oposisyon. At sino dito may ginagawang mabuti pero may mga oposisyon kumukontra? Ha? Kunwari lang yan, naglilinis-linisan lang yan. Diba? Nagsisipag-sipagan lang yan. Diba ba? May mga ganon. May mga oposisyon. Ha? Sa ating pananampalataya mga kapatid, yun yung ginagawa ng kaaway. Ha? Yung parang gumagawa ka ng mabuti, wala naman mangyari yan. Kahit gawa naman mabuti yan, masamang tao pa rin yan. Diba parang pag may tinutulungan ka na tao, parang may bumubulong. Kasi nakikita mo, hindi yung bumubulong, nakikita mo na parang hindi nagbabago. Diba katulad sinabi ko sa inyo mga kapatid, huwag tayong magsawa. Kasi hindi mo trabaho yung magpabago ng tao. Ang gusto, ang trabaho po natin, gumawa ng mabuti. Sino may trabaho na magbabago ng tao? Ang Panginoon Diyos. Kaya minsan, di ba, hindi naman nagbabago yan, huwag mo nang tulungan. Oh. Oposisyon. Na tama yung ginagawa mo, pero sinisira ka ng kaaway. Ha? Parang abogado rin yan. Sa harapan ng husgado. Inosente ka, pero hahanap at hahanap ng ebidensya yung abogado para masira ka. Nakukuha niyo po, parang seryosan ko kayo. Wow, very good yan. May matututunan naman kayo paglabas niyo dyan sa pintuan. Sana may natutunan na, seryoso kayo ha. Okay yan. Makinig po kayo. Salamat sa pakikinig. Okay. So, sabi nga dito mga kapatid, aakusahan po tayo. Okay? Kasi siya talaga yung sisira sa ating pananampalataya at wala siyang gagawing mabuti para sa atin. Siya nga yung bibire. Bakit yung 3/4 ng anghel sa langit ay tumiwalag? Di ba ba? Siya rin yung dahilan kung bakit sana nasa paraiso po tayo, hindi na sana tayo nagtatrabaho, di po ba? Kung hindi niya tinukso si Eva at si Adan. Okay? Kaaway po natin ang diablo, kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. 24/7 po siya nagtatrabaho. Binabantayan niya yung buhay po natin mga kapatid. Kaya nga sabi ni Paul, ni Pedro, para siyang isang leon na aaligid-aligid, umaatungal, naghahanap ng pagkakataon para ibagsak tayo sa ating pananampalataya. Yun yung goal niya. Lahat tayo. Yun yung goal ni Satan. Ibagsak po tayo sa ating pananampalataya, yung ating pagmamahal sa Diyos, sa ating pagkakilala sa Diyos. Kaya ingatan po natin mabuti ha, yung ating pananampalataya mga kapatid. So, yun yung gagawin niya sa atin para. So, anong gagawin natin sa ating kaaway? Huwag tayong matakot. No? Pag sinabi ng Panginoon Diyos sa atin, may sinabi ba si Lord doon sa Peter na matakot po tayo? Ang sabi niya, maging handa lang tayo at magbantay. Kasi alam naman natin, si Lord naman yung ating sasama sa atin. So dapat maging malinaw sa isip po natin na merong Satanas na nakikipagtigma po sa atin. Sabi sa verse 9, hindi na po. So dyan, Pahayag 12 verse 12. Kaya't magalat ang kalamitan at lahat ng nalirahan dyan, ngunit kalagim-lagim ang daranasan ninyong lupa at dagat, sapagkat ang matinding puot ng diablo ay babagsak sa inyo. Alam niya, kaunting panahon na lamang ang nalalapit sa kanya. Okay?
So alam ni Satanas talaga na malapit na. Kasi ang pagbabalik ng Panginoon sa Kristo, saka lamang siya itatapon doon sa impyerno. At may kasing panahon, kasi ano yung promise ni Lord sa 2 Peter, o sa 1 Peter, chapter 3, hindi siya nagpapabaya sa kanyang mga pangako. Tayo binibigyan na ng pagkakataon para makapagsisi sa ating mga kasalanan upang hindi tayo maparusahan. Siya ay babalik after 3 days. Nung siya ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, ang sabi ng Panginoon, siya ay babalik pagkatapos ng 3 araw. Ang isang araw para sa Panginoon ay 1,000 taon. So asa na po tayo ngayon? 2025 na tayo. Itong taon na ito yung pangatlong araw. Okay? Ito na yung pangatlong araw. Pero hindi natin alam. Huwag tayong mag-alala, di ba? Kasi sa bata pa natin yan, utanda na natin ito, di ba hindi natin maabutan yung pagbabalik na. Mali nyo, 2099 pa darating si Jesus Christ. Pero huwag kayong mag-alala, kasi walang kasiguruhan o walang nakakaalam kung kailan siya babalik. Kaya ang sabi ng Panginoon, ihanda ninyo yung sarili nyo palagi. Magbantay kayo para ang iyong pananampalataya ay hindi maibagsak ng ating kahuway. So this is the last day, mga kapatid, yung pangako ng Panginoon na siya'y babalik. Hindi natin alam. Okay? So kung tayo handa naman, wala tayong dapat ikatakot, di po ba? Wala tayong dapat ipag-alala, mga kapatid. Okay? So, suffering, mga kapatid, kasi, ang problema kasi, yung pinagdaanan natin, maaaring ito yung ikabagsak po natin. Kasi yung iba, anong kanilang, ang tawag dito, kapag may problema, kunwari may problema si Brother Jojo, dalawa lang eh. Lalo ba siyang ibabagsak o lalo siyang magpupursige. Alam na kung ano yung sabihin. Ikaw ba sa problema mo? Di ba parang si Sharon Cuneta, di ba? Nung sino ba yung babangon ako, dudurugin ka ba yun? Di ba? Ang paslupa, di ba ba? Nung inaaway siya, ang paslupa, bumagsak. Kung ano sinabi sa kanya, imbis na madamon siya, nagpursige siya. Ano yung magandang gagawin po natin dito? Kapag may problema, hindi dapat tayo mag-down. Dapat piliin po natin na magpatuloy. Kasi yung down, walang patutunguhan yun. Pero kung nagpatuloy ka kahit may problema, alam mo na may patutunguhan. Matatapos, ulit mo, matatapos yung mga problema sa buhay po natin. Tandaan mo yan, matatapos yung mga problema sa buhay kasama ng ating Panginoon. Pag-forward po. Sa katulad ni Job, di po ba? Sa Job chapter 1, 7 to 11. Basahin ko na mabilis. Si Satanas, sasambay pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo? Inaalagaan ninyo siya, ang kanyang pamilya, at ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala ninyo ang lahat ng kanyang gawin at halos punin ninyo ang kanyang kayamanan, ang buong lupain. Subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa kanyang buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain. Ngayon, si Job ay isang matuwid na lingkod ng Panginoong Diyos. Pero, ang sabi ng Panginoon, nakita mo ba si Job na aking lingkod? Siya ay mabuti. Kaya lamang, sabi nga ni Satanas, kaya lang naman sumusunod sa iyo kasi pinagpapahanga mo. Di ba ba? Kaya lang daw sumusunod. Kaya sabi ng Panginoon, di ba ba? Ang sabi ni Satanas, yun, kaya lang sumusunod. Sige, sabi ng Panginoon, inalaw niya. Kaya yung mga problema sa buhay ko natin, inaalaw ni Lord yan. Para doon makita kung hanggang saan yung pananampalataya natin sa Panginoon. Kapag may problema tayo, pag-i-forward ko. Ang sabi ni Job sa 1:21 verse 22. Kapag may problema po tayo, especially kapag nawalan tayo ng pera, kung ano-ano yung nangyari sa buhay po natin, back to basic lang tayo. Itong katulad ng sinabi, may matututunan tayo dito sa sinabi ni Job. Ang sabi niya, hubad, akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Sa kabila ng mga pangyayari ito, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya hindi siya nagkasala laban sa kanya. Okay. Anong lesson na matututunan dito? Ano man yung problema na dumating sa buhay po tayo, balikan po natin yung pinanggalingan po natin katulad kay Job.
wala ka naman dating pera. Di ba ba? Pero bakit pinoproblema mo yung pera? Ang totoo, wala ka namang pera hanggang ngayon. Di ba? Minsan ang problema tayo kapag nawalan tayo ng pera, gumastos tayo. Di ba? Nabigitan, kung dumating sa point na wala na tayong pera, ano problema ka na sa pera? Ano gagawin mo ngayon? Susolusyonan mo sa masamang paraan. Bakit di natin magkaroon tayo ng kapayapaan mo? Ano? Nung dumating ako dito sa lupa, wala naman akong pera. Wala naman akong damit. Pinoproblema mo wala kang may sulit. Wala kang naman damit dati. Di ba? Ang dami mong pinoproblema. Ang totoo, wala ka naman talagang dala sa mundong ito. Kaya ang sabi ni Job, di ba? Si Lord ang nagbigay, siya rin may karapatan bumawi. Kaya kapag inalaw ni Lord, may mga bagay sa buhay ko natin, tinigat, magpasalamat. Kapag Lord, salamat sa maiksing panahon, naranasan ko magkapera. Lord, sa maiksing panahon, naranasan ko lumaman. Dumating sa point na magkaroon ng problema, pagpasalamat mo sa Diyos kasi naranasan mo. Lord, di ba kaya mga namamatay? Lagi kong sinasabi sa mga namatayan, ipagpasalamat mo yung panahon na nakasama mo siya. Tama ko ba? Hindi ko sinasabi na hindi na siya iiyak, hindi na siya masasaktan. Pero maapaalala mo sa kanya na binigyan ka ng maraming taon na nakasama mo siya. Yun na lang ipagpasalamat mo. Kasi siya lang yung may karapatan na bumawi. Amen? Nakukuha po ninyo, mga kapatid? Okay, so number 2 na lang tayo. Medyo matulis na. Mag-11 na. Kapatiran. Para mapanatili yung ating pananampalataya, nakakalimutan po natin na mayroon tayong mga kapatiran. Mayroon tayong kasama sa labang ito. Tingnan mo yung katabi mo. Kasi ang totoo mga kapatid, hindi mo kayang mag-isa. Hindi mo kayang labanan mag-isa ang diablo sa Satanas. Pwede ba sabihin sa akin, pwede ba kita maging kasama? Bilang kapatid kay Kristo, di ba? Bilang mananampalataya. Kasi mga kapatid, hindi po pwede na mag-isa ka lang sa pananampalataya. Hindi po pwede yun. Ang sabi nga sa mga ngaral, basahin natin ito. Mga ngaral, chapter 4, 9 to 10, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Okay? Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwan ang isa, may tatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwan. Tama? So, ang katotohanan mga kapatid, nakakalimutan po natin, pag may problema po tayo, sinusolo po natin. Bakit tayo sinusolo natin? Kasi nahihiya ako. Pastor, nahihiya kasi ako eh. Hindi po pwede yun. Ngayong umagang ito, dapat itanim mo sa isip mo, itanim po natin sa isip po natin, nilagay tayo ni Lord para magkaisa. Kumbaga sa army, ikaw ay part ng army. Amen? Ikaw ay part ng pamilya ng Diyos. Bakit ka mahihiya? So huwag mo suluhin yung problema. Mga kapatid, mababaliw ka lang talaga mga kapatid. No? Hindi ka pwedeng tatakbo ng mag-isa mga kapatid. Kaya ang sabi sa verse 9, nailagay ko, sa pakiforward po, sa 1 Peter chapter 5 verse 9, labanan ninyo siya. Hindi sinabi ni Lord na labanan mo siya. Ninyo, yung ginamit ng Panginoon at pagpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam niyo, hindi lamang kayo ang nagtitis ng mga kahirapan, kundi kayo din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Sabi mo sa katabi mo, hindi lang ikaw ang nakakaranas ng problema. Okay? Kasi minsan bigat na bigat ka kasi akala mo ikaw lang yung may problema. Pero balikan ulit, no? Huwag natin ulit ikukumpara yung problema natin, ha? Kasi minsan, magpo-post tayo sa Facebook. May nababasa akong Facebook, eh. Magpo-post siya ng itsura ng kawawang nilalang. Sasabihin niya, kung ikaw na mo problema, sumusuko na, paano pa kaya siya? Diba? Yun yung comfort mo sa sarili mo, eh. Diba? Kung ano.
Di ba? Siya, hirap na hirap ako, nakakakain pa ako 2 beses. Pero gusto ko ipaalala po sa inyo, huwag